Okay, may nanalo na. Mali. Mali man o tama, may nanalo na. Naku, grabe talaga ang Pilipinas, oh. Okay, congratulations sa lahat. May 13, 2025. May resulta na ng elections. Congrats, God bless you. Naway asinso na ang Pilipinas. Sa akin kasi nagko-comment lang ako. As your brother, mentor, friend, kung anong tamang gawin. Ha? Ulitin ko, sabi ng aking tukayo, lahat tayo nagkakasakit, parang pareho kaming prinsipyo. Tao lang tayo, nagkakasakit tayo. Hindi tayo tatagal sa mundo. Kaya nga mga Pilipino abroad ng abroad. Abroad ng abroad. Maganda doon ang gobyerno nila. Alam mo, parang walang malagyan ang aking mga ideas doon. Ang galing ng mga lugar na yan. South Korea, Japan, UAE, Canada, US. Nalibot ko na ang buong mundo. Wala akong ma-miss. I-google ko lang. Kung paano patakbuhin ang gobyerno nila. Kaya nagmamagnet sila ng mga tao sa buong mundo. Masaya sila pag may Pilipino nag-aasikaso sa health nila. Salamat naman. Sa ugali natin, magaling tayo sa hospitality services. Praise the Lord. Pero sa sinabi ko, pag walang Hesukristo, walang mangyayari. Pati religion magkawatak-watak. Speak life and blessing. Diba? Pwede ba yung nasa gitna ka, chair? Daming gumagamit ng daan. Bakit nasa daan ka? Daming madisturbo mo niyang ugali mo. Lumakad ka. nasa gitna siya ng daan. Paano na lang kami? Oh. Oh, sikat kayo. Ayaw yung lumakad Walk for a certain mile. Just a mile. Extra mile. Pinag-usapan na natin kung gaano ma-attract yung mga Pinoy sa ibang lugar, yung mga tao sa ibang lugar na maganda ang ugali. Sa atin dito, maraming matalino. Ha? Graduate sa Watson. Watson University. Wharton. Ayun pala si Wilmar. Wilmar. Nakakatuwa, no? Maraming matatalino Pilipino. Kala mo kung magsalita, graduate ng Harvard. Ha? Wala naman pang mga credentials. Pobre pa rin ang Pilipino. Nagkandara pa rin. Oh, mabuhay kayo. Nanalo na kayo. Mayaman ang Pilipinas. Loko-loko. Talaga. Wala. Talaga bang magnanakaw ang Pilipino? Pag nakaubo, nakaw na ang nakaw. Pamilya na lang. Wala na ang public service. Ha? Galit na. Galit na si Papa Bot. Ito kasi, nangangaral ako, bringing the name of Christ, Jesus Christ. Kung walang Hesukristo, walang mangyayari sa mundo. Magulo. Walang takot. Sa tingin ko, mga politiko natin, gusto lang mo po. Ewan ko kung sino dyan ang gusto ng public servant. Talaga, public. Sa Japan, pag nadudahan na yung isang tao na kurakot,
mag-suicide. Sa atin dito, walang hiya. Ayusin nga natin, ang dami-dami ito, construction, oh. Ano pa yan? Sabi ng kaibigan ko, maniwala ka dyan, 20% lang yan sa project, ang 80 nasa bulsa. Kawawa naman yung aking bayan. Ha? Huwag niyong abusuhin ng bayan ko. Masisirang buhay mo kayo, ha? Okay, bagong mga politician na bagong upo. Ay, ang aking camera pala maliit, detachable. Ang hinahawakan ko ngayon, nandyan, oh. May ano lang, may parang may handle, pero maalis mo yung lens, eh. Parang post pro lang kalaki. Ayan, oh. Bigay ng anak ko. Bigay ng anak ko, ano daw, Mother's Day. Pero may regalo din yun sa nanay niya dahil Mother's Day nung May 11. Siguro isang ano na lang, order sa Lazada. Bumili sila ng Chappy at saka si Nonoy JR. Insta 360. Ano pa yan mga ano dyan? Ang galing. Malinaw, malinis. Galing ng Insta. Ito gamit ko, yan. Nakikita dito, eh, oh. Ang footage dito sa kamay ko, naka-bluetooth, eh. Nakikita dito sa cellphone ko dito. Ang galing ng technology. China to, China. At saka pinagaling lang ng nasa kwan, eh, sa brochure. Germany, hindi ko alam, basta ganun. Ang galing ng China. Yan. So nagluluksa na yun dito. Ayan, oh. Dati-rati traffic dito, eh. Wala, talo. Ganun talaga yan. Oh, sana nanalo. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Ito lang masasabi ko, ha. Nanalo kayo dahil gusto nyong umupo. At sana ilagay nyo na sa isip nyo, pwede kayong umalis. Kayong perpetual. Hindi natin madadala sa impyerno, chong. Mga pera na yan ang gusto nyo. Fame, wala yan. 90% na mga candidates, iwan ko. Iwanan tayo niyan. Ito na lang, advice ko lang, respectful na rin din tayo. Lubos-lubusin na natin maging respectful. Di ba? Respeto sa kapwa-tao. Plunder is crime against humanity. Di ba? Kaya mag-ingat kayo. Wag nating abusuhin, ha, ng yung nakaupo. Alam ko nanonood kayo ngayon. May quiet time kayo. Quiet time. Nanonood kayo, baka bagong gising kayo. Then you reflect. Ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit mahirap? Napakahirap ng Pilipino. Kasi dito lang, tingnan mo yan. Mga wires. Ha? Cable wires? Walang sapat na disarray. Unkempt. Wala tayong mga law na it should be 15 feet above the ground. Everything. Ganun, di ba? We cannot do it underground kasi may tubig, eh. See? Wala tayong law. Fix law. Talagang bawal.
Ayaw niya ng ano, bubo naman driver na yun. Ako ang sasagasaan niya dahil umiwas siya sa lubak-lubak. Bubo. Oh, ang dami nating kasalanan sa tao. May mga opisina dyan, kurap. Hindi ba man natin mabago? Akala ko matalino yung Pilipino. Ang mga lalay transportation office. L lalay. T transportation siyempre. Wow, my goodness. Kaya maraming sakuna because we don't respect each other. Pag nag-drive tayo, show of force, payabangan. Kasi hindi tayo tinuruan sa driving school ng magandang asal because we did not undergo schooling sa driving. Ang mga tutor natin mga lalay kasi may kilala sa HPG. H hipokritong patay tumgo. Manipulate. Nasanay tayo sa mina. Nasanay tayo sa mina. Nasanay tayo sa money. Lahat ng transaction mina. Money pula. Mina, money pula. Hindi marunong ng 4 wheels. Nagdadrive ng motor, ang bilis-bilis. Tingnan mo yung saan lisensya mo? Professional driver's license. Hindi marunong ng 4 wheels. Sa ibang lugar. Category A, engine pa lang, engine, pinto, orientation. Category B, atras abante. Hindi ka pa makalabas ng grahe. Category C, pwede ka nang lumabas hanggang sa gate. Talagang stricto. May exam ka pa, may practical. Natuto ka ng motor. Ang bilis-bilis mo magpatakbo para kang correct. Punta ka nga sa mga bundok. Diyan sa mga bundok punta. Dito sa Tupi, subukan mo. Marami nagmumotor diyan sa mga Calcam, Lunen, papuntang bundok yan doon sa Banga. Doon sa kabila, sa Lamba. Lusot yan bundok. Bilis-bilis magpatakbo diyan. Walang lisensya yan. What's big deal? Wala namang big deal sa lisensya Alam naman natin ano yan product of peanut. Product of peanut. Money. And mina, mine. Mina manipula. May padrino lang, may lisensya ka na, makapatakbo ka na ng sasakyan. Mayabang ka na. Mayabang ka na. Kaya ngayon, maraming senator nangyari. Nanalo kayo. Alam ko matalino kayo. May kayamanan kayo. Pero hindi naalis ang korupsyon dyan sa Lalay Transportation Office. Hindi ko business ito. Hindi ko rin ugali ito na napapansin ko kayo. This is my inner feeling na the cause of poverty, mga sakuna sa daan, galing sa hindi maganda ng mga opisina. May senator naman tayo, walang pagkukulang, hindi kayo inept. Matalino kayo, masipag. Pero hindi nyo napapansin lahat, ako lang. Alisin nga yan, lahat. Siguro mag-undergo ng continuing education for driving. Pag nag-renew ka, sasaba ka muna ng mga orientation uli kahit walang exam or mga homework. Tapos isubmit mo yan,
Let your daughter answer it. Kasi homework eh. Homework. Oh. Mahirap. Senator, gobernador, congressman, mayaman. Hindi natin napapansin yan ang korupsyon dyan. At hindi mahinto. Sinasabi ko, I'm promoting Jesus Christ. If we cannot walk Christ-like on earth, bye-bye. Hanggang panaginip lang. It will be a shot in the dark. Walang patutunguhan ang mundo natin. Pilipinas. See? Yan. Kawawa yung mga kababayan natin. Halos inaapi, nakikita ko inaapi. Inaapi tayo sa ibang bansa. Halos nagmamakaawa tayo para lang magkapera. What do I mean? OFW. Instead na tayo ang amo, tayo ang naging alipin. Kawawa tayo, di ba? Walang Panginoon eh. Wala tayong Jesus Christ. Wala tayong Jesus Christ. Yan na sana ang batayan ng civilization natin. Pag-uugali natin, how we react, how we think. Binigay na yan ng mga magandang asal dyan sa Holy Bible eh. Ginagaya-gaya nga yan eh. Hindi naman kaya. Ang gumaya mas lalong author ng terrorism. Abraham, Isaac, Jacob lang, tama na. Jesus Christ, tama na. Wala na yung ibang mga binabanggit na kung ano-ano. Dila-dila, alham, ano ba yan? Dami yung imbento eh. Maniwala kayo sa akin. Trust me, hindi ako nagsisinungaling. Si Papa Mot walang kwentang tao. Hindi naman manloloko. Trust me. 'Di ba? Okay. Nagkaintindihan tayo. Daming matatalino mga leader. Ang pinaka the best daw yung nilagay natin diyan sa taas, kung ano-anong mga qualification. Hindi ba nag-asenso Pilipinas? But Philippines is blessed with good weather, fertile soil, at saka yamang dagat, yamang bundukan. Very rich ang Philippines. That's why sabihin niyo kung saan ako titira. Kung ipanganak ako uli, gusto ko sa Philippines. Daming magagandang lugar dito. At magaganda ang mga tao dahil yung iba stubborn, may konti, pero ang karamihan mabait. Yeah, mabait. So salamat sa civilization na pumunta dito ang Amerika. Tinuruan tayo ng English kahit paano marunong tayo ng English. At saka ewan ko saan nagmana yung mga Pilipino na magnanakaw. Salamat naman. Yung nagturo ng sabong. Hugot lang ito ni Papa Bot dahil gusto ko righteous living. Pag ayaw nyo, separate ways. You go left, I'll go right. We cannot be in one place and one direction. Kung gusto nyo talagang mag-opposite, but I speak life and blessing.
If you choose to be a curse, go on. Bye-bye. Ito pa. Di ba may dumaanan na presidente? Kawawa nga yung pamilya eh. Ang patriarch nakulong. Pero sasabihin ko sa inyo, crime against humanity is plunder. Pag nanakaw, hayaan mo na yung pinatay. Sinabihan na nga kayo na masisira ang buhay mo. Bye-bye. May 13, 2025. Okay, patuloy. Sounds muna. Gospel song. Our joy as we worship right now, gathered under His grace and surrounded by high praise, is not an escape from reality. With all the power inherent in His presence, it's still a fact that all of us face tough times. Times a lot different than these moments of celebration. But tough times don't diminish the reality of His presence. Darkness will fall and clouds do gather. Shadows will come, but our faith and our confidence in Him need never be shaken. And when we face difficult times and trials, He will be with us to make a way. Okay, tama, may Panginoon tayo. Sabi ng anak ko sa vlog niya, I don't vote. I did not go to the voting center. I have no trust in Philippine politics. Well, nagmana, vlogger. Yun, akala ko build. Wala, ang pagnanakaw, corruption, that's crime. Crime against humanity yan. Oo nga, ayaw kong may mamatay. Kami, may empleyado kami. Suspect siya ng drug trafficking yata, pushing. Napatanong ako dahil board member pa ako dun sa establishment namin. Napatanong ako sa sarili ko. Sa sarili ko lang, hindi ko na voice out yan eh. Sabi ko, pwede naman magsulat sila sa board muna na please take time to remind this person because he is under surveillance. Naka order of battle to stop ganyan involving in illegal activities. Nako, pinatay bigla. Nung nabalitaan ko, naka-live ang radio, pinuntahan ko doon sa hindi ko na malala. Doon sa crossing Barrio 6 ng Coronel City. Megaland. Pinuntahan ko doon ng bahay. Hindi ko nga alam, doon pala nakatira eh. Pagdating ko doon, nandun may mga military nga, naka full face mask, mata lang nakikita. Naisip ko, nandun ako eh. Parang may footage pa ako noon eh. Bakit pinatay? Madaling araw. Walang saplot dahil siyempre alam mo naman ang mag-asawa. Minsan parang newborn. Walang saplot. Pinatay. Pero there was warning nung pagpasok pa lang ng matanda. Mayroong sinabi na please do away with do not involve in drugs. Parang ganun. Parang ganun. 'Di ba? Do not
do drugs. Ganun. Ayaw makinig. Ayaw. Talagang stubborn. Ayaw makinig. Ano, ina-explain na nga, pag may addict sa isang pamilya, dysfunctional na yan. Ang family, nasisira talaga ang family pag may droga. Maraming mga incident na nakakatakot in relation with taking illegal drugs. Ayaw makinig. So ginawa ng matanda, sabi niya, persuade, ask them to, or knock their houses, knock the door, give warning. Samantala, ang pagsasalita pala ng presidente, warning na eh. So ganun. Tokhang. You knock the door, then you persuade them to surrender. Mga 3 million yata ang nag-surrender, or by the thousands. Ang pinaka-notoryo sa isang lugar, nagsasabi talaga takot siya kay ano eh. Hanggang ngayon mayroon pa rin. 2025 na. Kaya admitted talaga, mahirap talaga yan pag mga bata ngayon, palagay natin, ayaw makinig eh. Ayaw makinig. Sa magulang, ayaw nila. Stubborn talaga kasi ang inuuna yung barkada. May mga narinig nga ako, ang parents, both parents may sakit. Siya lang sana ang naiwan dito dahil mga kapatid niya sa abroad, hanap ng pera. Siya lang naiwan dito to take care of the parents na may sakit. May cancer yung nanay, stroke yung tatay. Yung naiwan dito na supposed to be mag-asikaso sa parents, wala. Hindi na asikaso yung parents. Lakwat sa sarili ang iniisip, barkada lang. Battery is too low to shoot. Oh yeah. Okay, bye-bye na. God bless you. May 13, 2025. Matatapos na yung ating vlog kasi nagrereklamo yung doon sa cellphone. Naka-bluetooth yan sa cellphone eh. Hindi yan makuha daw. Ko babay na, ha? Sana may natutunan kayo kay Papa Bot ngayong araw. Okay? God bless you and keep you. God shine His face on you and be gracious unto you. God turns His face to you and give you peace in Jesus' name. Amen. Okay. Yun na lang. Wala na tayong battery. Parang tsaka magasto sa gas. Dito tayo, tirik ang araw eh. Nasa kutsi pa tayo, hindi pa tayo nakalabas. May bibilhin lang tayo dun sa MOA. Yeah. So congratulations sa nanalo ha. Kayo mismo mga politician, sabihin nyo, makinig kay Papa Bot. Alam mo, ang missing link dyan si Jesus Christ. Pag walang Jesus Christ, bye-bye. Diba? Pag walang Hesus Kristo, talagang magulo. Oh! Itaga sa bato. Itaga sa bato. Kapag walang Hesus Kristo, talagang magulo. Hindi maghinto itong ating pangangaral habang buhay tayo. Si Papa Bot lang to. Walang kwentang tao.
Hindi naman manloloko. Di ba? Huwag tayong maglokohan. Dito sa sanlibutan. Ayan. Yan ang mukha ni Papa Bot. Yeah. Ayaw kong alisin tong aking dahil malamig. Confirm, battery is too low to shoot. Mayroon pa 821, 822. Yan. Okay, bye-bye. God bless you. Bye-bye.